Bago tayo magsimula, palike naman ang video natin ngayon, at mag-subscribe ka na din para ganahan pa ang Kagingo nyo mag-upload araw-araw. Salamat at simulan na natin. Sa nakaraang kabanata, napasabak ang ating bida na si Chun Hajen sa matinding labanan sa Solitary Bamboo Grove. Sa likod ng kanyang pagod na mga mata, ang kanyang nakaraan ay parang multong bumabalik. Bawat hakbang niya ngayon sa gitna ng madilim at masukal na Solitary Bamboo Grove ay tila paalala ng huling sandali ng kanyang unang buhay, ang walang awang pagkipil sa kanya ng Demon Queen, nang walang kalaban-laban, habang ang kanyang ulo ay walang habas na pinugutan sa harap ng Elder ng Righteous Heavenly Alliance. Sa pagkakataong ito, nangako siya sa kanyang sarili na hindi na siya papayag na muling mamatay ng ganito. Hindi na siya magiging biktima ng tadhana. Nasa gitna ng pag-iisip si Hajen nang biglang naramdaman niya ang bigat ng katawan. Ang kanyang mga paa ay tila bakal, hirap na hirap siyang dalhin ang sarili sa bawat hakbang. Pinilit niyang idilat ang kanyang mga mata at eye-focus ang kanyang mga pandama. Sa kanyang tabi, si Dongpil ay nagsilbing nag-iisang tanglaw sa gitna ng lumalalim na dilim, handang ayalay ang sarili para lamang iligtas ang kanyang batang Panginoon. Batang Panginoon, kailangan na nating makalabas dito, ang sabi ni Dongpil, may pag-aalala sa kanyang boses habang pinagmamasdan ang mga dumadagendong na yabag ng mga halimaw na papalapit. Ang mga anino ng mga Mengji, Azure Lotus, at Xingxing ay tila nagsasama-sama, parang isang napakalaking pader na hindi nila kayang basagin. Napabuntong hininga si Hajen, alam niyang wala siyang sapat na lakas para labanan ang lahat ng ito. Ngunit may natitirang apoy sa kanyang loob, isang apoy na matagal nang hindi nagliliyab simula ng kanyang muling pagkabuhay. Sa kabila ng lahat ng hirap, masidhing pangarap niya ang kalayaan. Sa buhay na ito, hindi na siya alipin ng Righteous Heavenly Alliance, kundi isang tao na nagnanais ng sariling buhay, sariling landas. Ayaw kong mamatay ng ganito, bulong ni Hajen sa sarili, kasabay ng pagbuhos ng kanyang demonic energy. Ang bawat kirot at pagod ng katawan niya ay nagiging gasolina para muling pasiklaban ang kapangyarihan sa loob niya. Hindi ako titigil hanggang sa makalabas tayo dito, Dongpil. Ngunit alam ni Dongpil na wala nang sapat na oras. Sinasamahan niya si Hajen sa napakahirap na laban, ngunit ang alon ng mga halimaw ay hindi na mapipigilan pa. Batang Panginoon, aniya, kailangan kong manatili dito. Ako na ang haharap sa kanila para mabigyan ka ng oras. Nababaliw ka na ba? Sagot ni Hajen, galit at lungkot ang nangingibabaw sa boses. Hindi ko iiwan ang isang tao na itinaya ang buhay niya para sa akin. Napasulyap si Dongpil kay Hajen, may halong kaba at pagmamalasakit sa kanyang mukha. Kung magpapaiwan ako, mas malaki ang tsansa mong makalabas. Isa sa atin ang kailangang magsakripisyo, at ako na iyon. Sa mga sandaling iyon, napatigil si Hajen. Sa loob ng kanyang dibdib, may isang maliit na tinig na nagsasabing tama si Dongpil, na kung pareho silang lalaban hanggang sa huling sandali, pareho silang mamamatay. Ngunit masyadong mabigat ang ideyang iyon para tanggapin ni Hajen. Kung ipipilit ko ang sarili ko, mamamatay tayo pareho. Pero kung iiwan ko siya, bawat paghinga ni Hajen ay mabigat, puno ng sakit at panghihina, ngunit hindi siya sumusuko. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang inaalala ang mga nakaraan, ang mga alaala ng pagkamatay, at ang mga dahilan kung bakit hindi siya maaaring mamatay ulit. Lumalalim ang gabi, ngunit sa kanyang puso, may liwanag na hindi magpapalubog sa kanya. Kailangan niyang mabuhay, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mga sakripisyong ginawa ng mga taong tulad ni Dongpil. Ngunit bago sila makaisip ng susunod na gagawin, biglang tumigil si Hajen. Sa kanyang likuran, naramdaman niyang may isang napakalaking presensya na papalapit, hindi ito ordinaryong halimaw. Ang lupa ay nanginig at tila may malakas na enerhiyang bumabalot sa paligid. Samantala, habang patuloy na naiipit sa sitwasyon sina Chun Hajen at Dongpil sa loob ng Solitary Bamboo Grove, ang ginintoang Zoro na naiwan sa labas ng gubat ay biglang bumalik, tila may mabigat na layunin. May kakaibang aura itong dala, at habang papasok ito, damang-dama ang pagbabago sa paligid. Bawat halaman at puno sa landas nito ay tila yumuyuko, mistulang may takot sa presensya ng hayop na ito. Galit at gigil na gigil ang mga Mengji na naghahabol kina Hajen, ngunit nang masilayan nila ang Zoro, ang kanilang dating mabagsik na mukha ay napalitan ng kaba.
Nag-umpisang umungol ang mga ito, tila nanginginig sa takot. Sa pagdating ng Zoro sa unahan ni Hajen, biglang nagliwanag ang kapaligiran. Ang mga halimaw na kanina'y halos hindi magapi ay napaurong, ang kanilang mga mata ay nagsimulang magdilim habang unti-unting umaatres. Sa isang iglap parang kidlat ang kumislap mula sa langit papunta sa kanilang lokasyon, na tila ba isang makapangyarihang sandata ng kalikasan. Ang lugar na kanina'y puno ng panganib at kadiliman ay napuno ng liwanag, at ang lahat ng halimaw na naroon ay biglaang naglaho. Hindi na malaya ni Hajen na siya ay nawala ng malay sa tindi ng pangyayari. Bumagsak siya sa lupa, walang kamalay-malay kung ano ang mga susunod na mangyayari. Nang bumalik ang kanyang ulirat, naramdaman niya ang banayad na pagdila ng Zoro sa kanyang mukha. Pagdilat ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ng Zoro na tila masaya. Napabangon si Hajen kahit hirap, dama niya ang sakit sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Namatay ba ako ulit? Tanong niya sa sarili, bahagyang nalilito. Napahawak siya sa kanyang likod at naramdaman ang sugat mula sa nakaraang labanan. Mukhang buhay pa ako dahil masakit ang buong katawan ko, aniya, habang pilit na tumatayo, ngunit tila bawat paggalaw ay nagdudulot ng matinding kirot. Tumingin siya sa Zoro na nakatunghay sa kanya. May ginawa ka ba? Tanong niya dito, pero hindi ito sumagot, bagkos ay tumitig lang ng diretso sa kanya. Ano ka ba talaga? Muling tanong ni Hajen, habang pilit na inaalala ang lahat ng nangyari. Ngunit bago pa man siya makapagtanong ulit, bigla na lamang tumalon ang Zoro papunta sa kanyang kanlungan, na ikinagulat niya ng husto. Hoy! Ano, kakainin mo ba ako? Sabay itingal ni Hajen, na halos may tulak ang Zoro palayo. Agad niyang itinulak ito ng malakas habang nagsimulang humiyaw, lumayo ka sa akin. Sa gitna ng takot at pagkalito, bigla siyang napalingon sa direksyon ni Dongpil, na nakahandusay pa rin sa lupa, walang malay. Dongpil! Sigaw ni Hajen, desperadong tumatawag sa kasama. Alisin mo ito! Bumangon ka dyan! Ngunit walang reaksyon mula kay Dongpil, na natili itong walang malay sa likuran niya. Naikinaalarma lalo ni Hajen. Sa kanyang pagkataranta, hindi niya napansin na unti-unti nang nagbabago ang paligid nila. Ang madilim at nakakatakot na atmosfera ng Solitary Bamboo Grove ay unti-unting naglalaho. Hindi pa man lubos na nakaka-recover si Hajen mula sa labanan, napagtanto niya na sila na pala ay nasa may arko sa labas na ng gubat. Ang Solitary Bamboo Grove na kanina lamang ay nagmistulang pugad ng mga halimaw ay ngayon ay parang isang ordinaryong kakahuyan lamang. Ang lahat ng mga halimaw ay naglaho na, at ang tanging naiwan ay ang kanyang kasama na nakahandusay at ang Zoro na tila masaya pa ring nagmamasid sa kanya. Anong nangyari? Bulong ni Hajen sa sarili. Hinalugog niya sa kanyang isip kung paano sila nakalabas sa isang lugar na halos ikinamatay na nila kanina lamang. Tila ba isang himala ang naganap, at ang Zoro ang tila sentro ng lahat ng iyon. Samantala, sa Heavenly Demon Divine Cult Capital, isang matinding pagpupulong ang nagaganap sa loob ng Grand Assembly Hall. Nagsidatingan ang mga disipulo ng Demon Lord at mga pinuno ng internal at external facilities, at sa kanilang pagpasok, sila ay agad na lumuhod bilang tanda ng paggalang sa kanilang pinuno, ang makapangyarihang Demon Lord, na nakaupo sa kanyang trono habang tahimik na umiinom ng alak. Ang kapaligiran ay seryoso, at bawat isa ay nag-aantay ng mga mahahalagang anunsyo. Sa gitna ng pagpupulong, ang First Royal Guard na si Mudam, isang pinagkakatiwalaang alagad ng Demon Lord, ay tumayo sa tabi ng kanyang Panginoon upang magbigay ng ulat. Aniya, ang tinatayang gastusin para sa nalalapit na Mara Festival ay umabot na sa 57,000 niyang, ito ay 12,000 niyang na mas mataas kaysa sa nagdaang taon. Sinabi pa niya na dahil sa pag-duty ng Special Strike Forces, inaasahan na mas kaunti ang mga dadalo kumpara sa nakaraang mga taon. Napakunot noo si Mudam at nagtaka kung bakit tumaas ang mga gastusin sa kabila ng inaasahang mababang bilang ng mga kalahok. Hiningi niya ang pahintulot mula sa Demon Lord upang magtanong at hingin ang paliwanag ng Internal Enlightenment Facility, na siyang responsable sa mga logistical at spiritual preparations ng sekta. Tumayo ang isang babae mula sa hanay ng mga pinuno. Siya si Suyon Sim, ang master ng Internal Enlightenment Facility, isa sa pinakamataas na posisyon sa kulto.
Sa isang mahinahong tono, ipinaliwanag niya, 4 sa 7 pamilya ng Demon Cult ay dadalo ngayong taon, kasama ang Demon Sword Family bilang pangunahing miyembro. Ang mga pamilyang ito ay may malalim na kasaysayan at malaki ang naging kontribusyon sa proteksyon ng ating sekta sa loob ng ilandaang taon. Dahil dito, naniniwala ako na karapat-dapat lamang silang bigyan ng tamang karangalan at pagkilala sa kanilang mga ambag sa ating kulto. Ngunit mabilis na sumagot si Mudam na may malalim na pagkakaunawa sa kasaysayan ng kulto. Ang ating kulto ay hindi nangangailangan ng sobrang paggastos upang ipakita ang ating dignidad. Sa kasaysayan ng Demon Cult, napatunayan na ang ating kapangyarihan at karangalan, at hindi natin kailangan ng labis na pagpapakita ng kayamanan para dito. Sa halip, ipapakita ng Demon Lord ang kanyang pagiging mapagbigay sa pamamagitan ng 6 Heavenly Spirit Brew, isang espesyal na alak na gagawin niya mismo bilang parangal sa pinuno ng pamilya sa ancestral rites. Dumagdag pa siya, ang ating dignidad at pagkamapagbigay ay hindi dapat nasusukat sa halaga ng pera, kundi sa mga gawaing espiritual na nagpapakita ng karunungan at lakas ng ating pinuno. Tumango si Mudam, at sa kanyang tono ay tila walang pagtutol, nag-utos siya na bawasan ang budget para sa Mara Festival ngayong taon, at muling ayusin ang mga gastusin upang masiguro na ang kultura ng Demon Cult ay patuloy na naipapahayag ng tama. Sa kanyang pagkakatayo, yumuko si Suyon Sim bilang tanda ng paggalang at pagkilala sa desisyon. Nauunawaan ko po, sabi niya ng buong paggalang. Hindi ko po naisip ito sa ganoong paraan. Humihingi po ako ng paumanhin sa aking kakulangan. Nangako siya na agad niyang rerepasuhin ang mga plano at magpapasa ng bagong proposal bago sumapit ang tanghali kinabukasan, upang matiyak na magiging maayos ang lahat para sa Mara Festival at may ayon ito sa mga direktiba ng kanilang pinuno. Sa huli, tahimik na pinagmamasdan ng Demon Lord ang pag-uusap, tila nasisiyahan sa pagkakaunawaan ng kanyang mga tauhan. Dito nagtapos ang pag-uulat ng progress reports mula sa mga internal at external demonic heads. Magaling, sabi ng Demon Lord habang iniangat ang isang kamay, senyales na tapos na ang pagsasaad ng mga ulat. Nakapako ang kanyang malamlam na mga mata sa bawat pinuno ng sekta, tila sinusuri ang kanilang kakayahan at nagawa. Mukhang nasa pagsasanay pa rin ang unang disipulo, biglang banggit ng Demon Lord habang iniisip ang sitwasyon ng kanyang mga disipulo. Agad na tumugon si Mudam, opo, Demon Lord. Hindi pa po siya lumalabas mula sa Third Guardian Demon Hall. Patuloy ang kanyang pagsasanay. Nang ibaling ng Demon Lord ang kanyang atensyon sa ikalawang disipulo, si Guanpyong, tinawag niya ito at ito ay humarap sa kanya, matikas na yumuko bilang tanda ng paggalang. Matipuno at kalmado, si Guanpyong ay kilala hindi lamang sa kanyang lakas kundi sa kanyang kumpiyansa. Nakasuot siya ng magarang kasuotan, at ang kanyang maikli at light brown na buhok ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng mga sulo. May balak ka bang bumalik sa pagsasanay? Tanong ng Demon Lord, malamig at diretso. Ngumiti si Guanpyong bago tumugon, Demon Lord, ang martial arts ay naging bahagi na ng aking araw-araw na pamumuhay. Naniniwala ako na hindi na kailangan ang magkulong sa loob ng isang silid para magsanay pa. Hanggang sa dumating ang isang tunay na pagbabago, ang lahat ng aking ginagawa ay pagsasanay na rin. Narinig ng lahat ang kanyang sagot, at biglang sumiklab ang tensyon sa paligid. Ang ilang mga pinuno at disipulo ay napangiwi, nakakaramdam ng hindi pagkakatuwa sa kanyang kumpiyansang may tunog ng kay-abangan. Hindi may kikaila na ang kanyang mga salita ay puno ng kasiguraduhan, at tila walang pakundangan sa harapan mismo ng kanilang leader. Subalit, sa halip na pag-alitan siya o turuan ng leksyon, ang Demon Lord ay ngumiti ng bahagya at tahimik na nagsalita, hindi kailangang turuan ang isang taong alam na ang kanyang kinalalagyan. Bahala ka na, ikalawang disipulo, na gawin ang ninanais mo. Ang mga pinuno ay napatingin sa isa't isa, nagtataka at naguguluhan. Alam nila na ang Demon Lord ay strikto pagdating sa kanyang mga alagad, lalo na sa martial arts, at hindi niya karaniwang binibigyan ng ganoong kalayang pagpapasya ang kanyang mga disipulo. Kaya naman, ang mga salitang binitiwan ng Demon Lord ay tila isang di inaasahang papuri. Sa isip ng ilan, posibleng nakikita ng Demon Lord ang isang pambihirang potensyal kay Guanpyong, isang palatandaan na maaaring siya ang pinakamalakas na tagapagmana, maliban sa unang disipulo na patuloy na nasa seclusion para sa mas mataas na antas ng pagsasanay.
Sa kabila ng tensyon, si Guanpyong ay nanatiling kalmado. Bahagyang yumuko siya muli at nagpasalamat, "Maraming salamat, Demon Lord, sa inyong tiwala. Hindi ko po kayo bibiguin." Sa mga oras na iyon, naramdaman ng lahat sa bulwagan na nagsisimula ng mabuo ang isang mas malalim na kompetisyon sa pagitan ng mga disipulo ng sekta. Habang ang unang disipulo ay nasa ilalim ng matinding pagsasanay at patuloy na inihahanda ang kanyang sarili, ang ikalawang disipulo naman ay nagpapatibay ng kanyang posisyon sa labas, inaasahan ng marami na maaaring maging isang malakas na karibal sa hinaharap. Tinawag ang ikaapat na disipulo, si Hong Yomon, at lumapit ito sa harap ng Demon Lord. Sa mga nakaraang araw, napansin ng Demon Lord ang kaunting pagbabago kay Yomon. "Tila may kakaiba sa'yo noong mga nakaraang araw. Mukhang masikap kang nagtatrabaho," sabi ng Demon Lord na may malamig ngunit maingat na tono. Yumuko si Yomon bilang tanda ng pasasalamat, ngunit kasunod na sinabi ng Demon Lord, "Ngunit gayunpaman, huli ka na. Kung nais mong malampasan ang iba pa, kailangan mong magporsige ng higit pa. At kahit magporsige ka, mahirap pa ring makamit ang tunay na mastery sa kakayanan mo ngayon." Nakikinig si Yomon, at sa ilalim ng kanyang kalmadong mukha, ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. "Pagninilayan ko po ang inyong sinabi," sagot niya, habang pinagpapawisan ng malamig ngunit pilit pinapanatiling kalmado ang boses. Yumuko siyang muli, ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang ang kanyang atensyon ay hindi na sa martial arts, kundi sa pagpapalawak ng kanyang impluwensya at pagkuha ng mga taga-suporta sa sekta. "Ailay mo ang iyong sarili," mariing utos ng Demon Lord, at nanatili siyang nakayuko. Sanay na siya sa ganitong mga pangaral, ngunit sa isip niya, ang plano ay hindi magbago. Ipagpapatuloy niya ang kanyang ginagawa upang palawakin ang kanyang mga kakampi sa loob ng kulto, kahit na tila mas pinahahalagahan ng iba ang martial arts. Matapos si Yomon, tinawag naman ang ikalimang disipulo, si Ju Soyoon, isang magandang babaeng may mahabang buhok ngunit mababakas sa kanyang tikas ang angking lakas. Sa kanyang pagsulong, napansin ng lahat ang kakaibang kislap sa mga mata ng Demon Lord, na bihirang mangyari. "Mahusay ang iyong ginagawa, Ju Soyoon," puri ng Demon Lord. Agad namang napansin ng iba pang disipulo ang kakaibang papuri, at ang kanilang interes ay biglang tumindi. Lahat sila ay naalerto, naramdaman nila ang posibleng pabor mula sa kanilang leader. Nagpatuloy ang Demon Lord, "Ngunit tandaan mo, may limitasyon ang iyong talento sa martial arts. Matapos ang pagpupulong, pumunta ka sa Elder Court Master at pumili ka ng isa sa 10 Great Demonic Arts na iyong aaralan." Sa mga salitang ito, isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Soyoon. "Maraming salamat po, Demon Lord. Hindi ko po makakalimutan ang inyong kabutihan," masiglang tugon ni Soyoon, halatang natutuwa sa kanyang natanggap na pagkakataon. Subalit, hindi ito nakaligtas sa mapanuring mata ni Hong Yomon. Ang masama niyang tingin ay binaling kay Soyoon, at habang pinagmamasdan niya ang pabor na ibinigay dito, nagdadalawang isip siya kung dapat bang baguhin ang kanyang estratehiya. Ang bawat disipulo ay may kanya-kanyang motibasyon at ambisyon, at ngayon ay tila si Soyoon ang nangunguna sa mata ng Demon Lord. Ang ika-6 na disipulo ay wala sa pulong dahil kasalukuyan itong naglalakbay kasama ang patriarch ng kanyang pamilya para sa Mara Festival. Alam ng lahat na siya'y isa ring makapangyarihang karibal sa loob ng kulto, ngunit ngayon ay hindi siya kasama sa mga pinuna ng Demon Lord. Nang tawagin naman ang ikapito at pinakabatang disipulo, si Cheyomin, isang batang babae at pinakabata sa lahat ng disipulo sa kulto, mabilis siyang nagpakita ng paggalang. Subalit, agad napansin ng Demon Lord ang kanyang kalagayan. "Mukhang napabayan mo ang iyong kalusugan," malamig na obserbasyon ng Demon Lord, na agad nakita ang matamlay na hitsura ni Yomin at ang takot na bumabalot sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ng batang disipulo, at halatang naluluha na ito sa kaba. "Humihingi po ako ng tawad, Demon Lord," garalgal na sabi ni Yomin, pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Ang Demon Cult ay hindi lugar para sa mga spoiled na bata, madiing wika ng Demon Lord. Hindi ka dapat mapupunta sa ganitong kalagayan kung mas malakas ka lang. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon na turuan ng leksyon si Yomin sa harap ng iba pang disipulo. Napakapit si Yomin sa kanyang manggas, na tila pilit na pinipigil ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit wala siyang nagawa kundi ang sumang-ayon sa mga sinabi ng Demon Lord.
Tinanong siya nito, natatakot ka ba sa kamatayan? Nagpipigil ng kanyang mga luha, bahagyang napailing si Yomin. Hindi po, Demon Lord? Sagot niya, ngunit halatang hindi niya kayang itago ang takot na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang buong bulwagan ay napuno ng mabigat na katahimikan. Lahat ng disipulo ay nag-isip kung gaano kabagsik ang kanilang leader at kung gaano kasidi ang mga pagsubok na kanilang kinakaharap. Ang bawat disipulo ay may kani-kanyang misyon, ngunit sa ilalim ng pamumuno ng Demon Lord, walang puwang para sa kahinaan. Mariin at matapang ang boses ng Demon Lord nang sabihin niya sa lahat, wala akong tinuruan sa inyo na magpahinga. Sigaw niya, ang boses ay malalim at puno ng otoridad na umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Kung tunay na gusto niyo ng kapangyarihan, hindi kayo dapat makulong sa mga limitasyon. Nauunawaan niyo ba? Ang tanong niya ay hindi lamang patungkol sa isang disipulo kundi sa kanilang lahat. Naghahari ang bigat ng kanyang presensya sa buong bulwagan, at lahat ng disipulo ay tila napapako sa kanilang kinatatayuan, ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Tahimik na yumuko ang mga disipulo, hindi kayang makipagtagpo ng tingin sa kanilang leader. Alam nilang bawat salitang lumalabas sa bibig ng Demon Lord ay may bigat, at ang bawat pagkakamali ay may kasamang mabigat na kaparusahan. Pagkatapos, tinawag ng Demon Lord ang pansin ng lahat, ang ikatlong disipulo ay nahuli na sa kanyang pagdating. Inutusan niya ang mga gwardya na papasukin ang disipulong ito. Agad na binuksan ng mga gwardya ang malalaking pintuan ng bulwagan. Ihanda ang inyong mga sarili, dagdag ng Demon Lord, ang kanyang tono ay naging malamig at matalim, may bahid ng misteryo at pagkabahala. Ang buong bulwagan ay nanahimik sa pagpasok ng ikatlong disipulo. Ang ikatlong batang Panginoon na si Sorayang ay narito upang tumugon sa panawagan ng banal na Panginoon. Inanunsyo ng isang gwardya. Sa kanyang pagdating, nagulat ang mga pinuno at ibang disipulo sa kanilang nakita. Nagulat sila nang makita ang anyo ng ikatlong disipulo. Matagal na nilang hindi nakikita si Sorayang dahil sa ilang buwan nitong pagkakarete dahil sa chi blockage at ilang buwan pang pananatili sa solitary bamboo grove. Alam ng lahat ang mga usap-usapan sa loob ng sekta, sinasabing nawala ang kanyang martial prowess at hindi na ito makababalik pa sa kanyang dating kalakasan. Ang mga babaeng disipulo ay lihim na nagtataka, nakarecover na ba siya? Tanong ng isa sa isip, habang ang iba ay tahimik na nag-obserba. Naalala nila ang mga balita na hindi na muling makakapagpakita si Sorayang ng kaparehong lakas sa martial arts, ngunit narito siya ngayon, at tila wala sa kanyang anyo ang iniulat na kahinaan. Tila malayo sa estado ng kanyang sinasabing pagkatalo, naglakad si Sorayang patungo sa harapan ng bulwagan, ang kanyang mga hakbang ay puno ng kumpiyansa. Ang ikalawang disipulo, si Guanpyong, at ang ikaapat na disipulo, si Hong Yomon, ay tila hindi makapaniwala. Hindi nila inaasahang makikita nilang muling lumabas si Sorayang mula sa solitary bamboo grove, isang lugar na kilala sa pagiging pahirap sa sinumang disipulong nagtutungo roon para sa matinding pagsasanay at pagmumuni, na kahit mga Pickmasters ay nahihirapang makalabas ng buhay rito. Nagtataka sila kung paano siya muling nakabangon, ngunit alam nilang hindi ito panahon para magtanong. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat, buong tapang itong humarap sa Demon Lord. Sa kabila ng tensyon sa silid, siya ay may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, na tila nagpapakita ng bagong pag-unlad sa kanyang pagkatao. Nakangiti siyang bumati, Demon Lord, aniya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Matagal na akong hindi nagpapakita, ngunit heto ako ngayon, handang maglingkod muli. Ang kanyang ngiti ay tila puno ng tiwala sa sarili, at hindi na ito ang Sorayang na naaalala ng iba. Ang Demon Lord ay tahimik na nagmasid sa kanya. Sa isang iglap tila may pagbabago sa kanyang ekspresyon, isang bagay na bihirang makita ng iba, ngunit halata ang mabigat na pagsusuri sa kanyang mga mata. Tahimik ang mga disipulo habang ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Sorayang. Lahat sila ay nagtatanong sa sarili, paano ito nagawa ni Sorayang? Ano ang nangyari sa loob ng solitary bamboo grove? Ang mga mata ng Demon Lord ay nakatutok sa kanya, naghihintay ng tugon mula sa ikatlong disipulo. Long time no see, Demon Lord, sabi ni Hajan sa kanyang isip. Sa kanyang tagumpay na pagbabalik, alam niyang hindi ito magiging madali. Ngunit mababakas ang nag-aalab na mga mata at damdamin ng ating bida na harapin ang mga susunod na pagsubok sa loob ng sekta.
Mas handa at mas malakas na siya kaysa noon, handang patunayan ang kanyang sarili, lahat para sa kanyang inaasam na kalayaan. Ano kaya ang mangyayari sa muling pagkikita ng Demon Lord at ni Hajen? At ayun na nga dito na muna nagtatapos ang kabanata na ito mga idol, sabay-sabay natin baybayan ang susunod na kabanata, please like and share, maraming salamat.